So what's up mga kawasak? So ngayon ay Sunday at kung makikita nyo ulit ay napakasama ng panahon, no? So kakalabas ko lang ng bahay is mukhang uulan na naman. So may ipapakita lang ako sa inyo saglit guys. Isa sa flood control ng Japan, no? So yan, no? Ito sa isa sa flood control ng Japan na talagang napakasimple, na hindi naman siguro ganun sobrang kalaki ang ginastos dito. So iba pa to ha, ito kasi ay kanal nagala sa mga bahay. Tapos ito yung siguro yung flood control nila. Kumbaga bawal pumasok dyan is baka malunod ka, especially sa mga bata. Kasi ito ay school, ito ay daanan ng tubig. Siguro pupunta sa dagat kasi yung lugar namin dito ay malapit sa dagat guys. So ito, hindi mo naman kailangan ng malaki. Hindi tulad dyan sa Pilipinas na sobrang laki yung mga ilog na ginagawang flood control. Kumbaga napakaganda ng ilog tapos aayusin, so pumapangit lalo, ano. So dito sa Japan is ganito lang, oh. Napakasimple, napakalinis. So tingnan nyo, may isda pa, oh. May isda pa lumalangoy sa sobrang linis. Although malumot, no, hindi siya ganun totally na pwede inumin na sobrang clear ng tubig kasi nga may mga lumot. Pero wala siyang basura, no. So isa lang sa mga nakikita ko sa Pilipinas na hindi lang naman talaga gobyerno ang may problema, kundi ay ang mga residente at mga mamamayan, o kaya mga residente na malapit sa mga flood control na ginagawa or sa mga daanan ng tubig na malapit sa kanila. Kasi dito, kita mo, walang basura. Basura dito, mga dahon-dahon lang na galing sa mga puno. Ganyan. Pero yung kita mo, bote, plastic, wala, diba? So hindi lang din naman sa gobyerno may kasalanan, lahat yan kadamay na yung mga mamamayan at mga residente, no? So yun lang. Kita nyo, ang ganda ng Japan, no? Although bumabaha dito sa Japan, pero hindi kasing tulad ng baha sa Pilipinas. Kasi dito is napaka-disiplinado ng mga Japanese. Napaka-disiplinado nila. Kaya kaming mga dayuhan na pupunta dito is sumusunod sa kanilang rules dito sa Japan. Lalo-lalo na sa mga basura. Kasi yun yung ikagaganda talaga. Kita mo, may karpa dito. Kita nyo ba yan? Sa kanal lang yan guys. Oh. May nabubuhay na mga malalaking isda. Karpa. Hindi yan hinuhuli ng mga Japanese guys, pero yung iba ng mga Pilipino is kinakain yan. Ako kasi hindi ko makain yan ng karpa eh. Pero may isa akong kaibigan na kumain ng karpa dito, pero napakalansa daw talaga. Hindi niya kaya, kaya hindi na siya umulit, no. Pwede naman niya hulihin guys, hindi naman bawal humuli ng isda dito. Yun nga lang is bawal ka pumunta dyan sa loob, kailangan mo siyang mahuli sa pamimingwit, no. So magbababa ka dyan ng pamingwit. So kapag kumagat sa'yo, edi sa'yo na. So ngayon nga pala ay hindi ako makakali sa bahay kasi kahapon may pasok kami, half day. Tapos medyo masama din yung panahon nung hapon nung pagkalabas namin. Tapos ngayon Sunday ay naiinip talaga ako, kaya kailangan akong lumabas, no. Ito lang ang isa sa mga kalaban ng mga OFW dito sa ibang bansa, ang inip, kung paano mo malalabanan yung inip. May iba na okay lang sa bahay, okay lang sa kwarto nila, pero ako kasi ay hindi ako pwede sa mga ganun sitwasyon, no. Ngayon nga pala ay dumating na yung jersey namin. Although pang basketball yon, hindi naman ako nagbabasketball, pero kapag once na nagpapagawa yung mga friend ko dito na ang jersey is nagpapadamay na ako. Wala lang, gusto ko lang magka jersey. Ganda kasi ng tela dito eh. Ang ganda ng mga pagkagawa dito ng mga damit-damit guys. So ngayon ay pumunta ako kay Najura para kunin yung ating jersey. Ngayon lang yung pagkakataon ko, sa matutal ay naiinip ako, kaya okay din. Medyo masama yung panahon, pero feeling ko naman ay hindi naman ganun uulan ng sobrang lakas guys. So ito nga pala yung police dito, police station sa Japan, Koban. Ang kagandahan ngayon ay umiinit-init guys. So hindi na din ako nagaya kung kani-kanino kasi nga saglitan lang tayo. Ayoko din ng pasyal-pasyal. Pero mamaya siguro pagbalik natin, if ever na medyo maganda-ganda ang panahon, is pwede tayo pumasyal sa park na madadaanan natin. Pero as of now, hindi muna tayo magpa-park, no? So diretso muna tayo kay Najura. Siguro nasa ano din yon, around 18 kilometers from here. So not bad na yon. And then balik na agad tayo. So paspasan lang to, no. Kasi pag may kasama ako is lalong tumatagal yung biyahe. So niyaya ko naman si Chuncha, yung kasama ko sa bahay. Chinek niya yung weather, maulan daw. Ayaw niya.
So wala akong choice, kundi ako lang mag-isa ang pumunta. Nandito nga pala ako kay na kina Gino. Iyayin ko kaya si Gino. Yun lang ang mahirap sa abroad, na hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao kung sasamahan ka ba talaga niya or hindi. Kasi mahirap as long as ikaw lang ang magdidesisyon sa buhay mo is mas maganda. Kaya solo is much better. Wala pa si Gino, baby. So guys, negative, hindi ko siya napilit. Sabi na nga ba sa inyo eh, pagka nasa abroad is talagang maalam kang gumawa ng libang para sa sarili mo. Kasi hindi lahat ay laging pwede na makasama or samahan ka. So gusto naman niya sumama, kaso nga lang is maulan daw, masama yung panahon. Although maambon niya pa konti-konti, pero carry bells naman para sa akin. Pero syempre iba-iba tayo ng preferences sa pagbabike, yung kagustuhan mong magbike. Ako naman gustong gusto ko magbike, at the same time gustong gusto ko maglibang. Kasi nakakainip, nakakaburyo sa bahay. Talaga kahit may ka-video call ko yung fiancé ko, is iba pa din yung actual mong nararanasan. Diba? Hindi man ako malungkot totally. Kumbaga nainip lang talaga ako, no? So hindi talaga ako malungkot sa ngayon. Sa ngayon hindi ko alam sa mga susunod, pero kaya ko na yan kasi alam ko na yung kakahinatnan ko kapag inuna ko yung lungkot ko, diba? So ngayon ay solo flight tayo papunta kay Najura, guys, kasi wala tayo talagang makakasama. So dito, saan daan natin? Sige, daan natin kina Brandon, guys, para matuwid, kasi gusto kong humataw ng takbo. Gusto ko pagpawisan kasi although ngayon sa company ay hindi talaga ako pinagpapawisan kasi medyo malamig yung panahon, tapos yung galaw ko naman dun ay hindi ganun kabigat, hindi ganun kabilis, kaya hindi tayo pinapawisan dun. So ngayon tayo babawi kapag weekend, no? Ganda dito. Kita mo. Napakalinis nung although ilog to. Ilog na papuntang dagat, guys. No. Tapos dito sa kabila ay yung ON o yung park. Dito malapit kina Brandon. So guys, medyo lumalakas yung ambon. So di ko alam kung magkakapote ba ako or hindi. So sa ilalim na ako ng puno. Sarap. Sarap pagpawisan, kaso baka sipunin ako. Okay, pinag-iisip mo kung magkakapote ba ako eh. Or wag muna eh. Yung bike natin napasabak na sa anuhan, sa ulanan. Hindi ko nga ito pinapaulanan. So what do I think? May ambon, medyo malakas yung ambon eh. Ano nga kaya, guys? Ano hatingin nyo? Ang layo na natin, siguro nasa kalahati na tayo ng tinakbo. Pero kaya naman yung ambon eh, oh. Nalakas, guys. Kapote tayo. Sarap ng adventure natin. So ito nga palang bag natin ay may kapote din. So yung ating wallet, cellphone nasa bulsa is lalagay ko na sa loob para at least kahit umulan ng mas malakas, safe na yung ating gamit. So ito lang yung mahirap pag magkakapote. Ang dami kong tatanggalin, no? Ito yung kapote ng ating bag. Ay guys, humihina na. Dumaan lang talaga. Karimarim. So mga kawasak, may dala ako extrang interior. Kahit tubeless yung ating gulong, kasi di naman natin masasabi in case, no. Kaso ang nalimutan ko is pangsungkit sa gilid. So useless ang pagdala natin ng ating spare na tube. So guys, di ko na kailangan magkapote. Ito na lang bag kasi humihina na, oh. Sabi sa inyo, dadaan lang yun eh. Ito guys, itsura niya pag nakakapote na yung ating bag. Safe na safe siya hanggang baba. Ay, meron pa nga dito kung sakaling naka-extend yung bag mo. O, diba? Ayos na. So
So nakatigil pa ako eh. Umano din naman yung ambon. Umano din huminto. So di na ako nagkapote guys. Kasi humina na naman na ulit. Sayang yung pacing ko no. Sayang lang yung hataw ko kanina. Tumigil lang agad tayo. Ba't pala dinaretso ko na no? Eh kasi naman may cellphone din ako sa bulsa. Ayun, lumalakas na naman. Nakakainis na yung ulan. So magkapote ako, pantaas lang. Kasi medyo pawis na yung ating ano, yung ating katawan. Eh matutuyuan ng pawis. So okay lang naman yung pambaba. Wag lang yung katawan tsaka ulo. Kaso nga lang, mas mainit to, grabe. Pero okay na, kaysa anuhin tayo, kaysa sipunin, no? Alam na kasi maulan, labas pa ng labas. So tuloy ang biyahe. Ito nyo naman, no? Ang ating kasuotan, no? Ang masama ngayon ay natatai pa ako. Safe na tayo dito sa ating kapoteng to. Naabot na tayo ng bagyo. Walang makakapigil sa ating pagbabike kahit ulan pa yan. Yun nga lang, sobrang init. Baka mamaya hubadin ko na din to. Kung hindi naman totally sobrang lalakas ang ulan, is pwede ko na to hubadin siguro guys. Init kasi. Oh my god guys. Ang taas ay inahon natin no. Ay, malapit na tayo guys. Nandito naman tayo sa may may canes. Kita nyo naman, walang ulan talaga. Basahan nyo rin to. So di ko alam kung magpapans pa ba ako ng kapote or wag na no? Umulan bumagyo, ayos lang dahil ginusto mo yan. Ay, sarap-sarap sa bahay. Bakit ba nakaalis pa? Charot. So hindi naman talaga ako nagsisisi na ako'y umalis kasi handa naman ako at may dala naman tayong kapote in case nga na katulad nito. Ayun, is ready naman tayo guys. Dito na tayo sa kabila. Matagal dyan, pinawisan nga tayo, inula naman tayo. Hi buhay, but it's alright. So nakakailip din naman talaga kung naka-stay ka lang sa bahay. Yun nga lang is huwag naman tayo magkasakit sana. Pero protective naman tayo eh, kaya hindi tayo nag-worry. Hindi natin iniisip na magkakasakit tayo. Kasi tita mo, nakakapote tayo ngayon. Dito kailangan mo lang sumunod sa mga rules ha. Lalo na pag nandito ka na sa medyo kabihasnan guys. Kasi mamaya may abang pala dyan pulis. Makita kang tumawid sa sa bawal. Eh lagot ka, multa ka. Pababa nata dito 2,000 yen eh ang multa sa bike pa lang yan ha. Kasi kahit ultimo sa bike is mahigpit na din ngayon. Kasi sa sobrang daming na aksidente na nakabisikleta na hindi sila sumusunod sa rules sa kalsada. So kailangan natin sumunod sa rules. Kumbaga kahit nakabike ka is ang rules mo pang sasakyan basta nasa kalsada ka. Yun naman talaga dapat eh no? Tsaka maganda naman dito, kita mo bakit ka hindi susunod? Eh yung bike lane nga nasa mismong kalsada eh, nasa mismong daan ng kotse oh. Yun no, kita nyo ba yan oh? Diba? Kaya kailangan mo sumunod sa rules ng mga sasakyan kasi wala namang pinagkaiba yan. Same naman kayo ng dinadaanan eh. So ito lang ang pangit din sa gravel bike ninyo guys oh. Hindi nyo pa pansin? Matalapsik. Matilapsik, alam nyo ba yun? Pag napadaan siya sa konting tubig is talsikan talaga yung ano niya, talsikan yung tubig sa gulong kasi nga yung gulong natin is nakapang gravel din, so sumasama siya. Kanina napadaan ako sa medyo madami-daming tubig, talabsik sa mukha ko. Kasi yung likodan nitong sa unahang gulong, yung sa bandang likod is wala naman tapalodo, kaya rekta sa frame. Tapos kapag medyo nakaliko ka, lumagpas siya sa frame, is yun, diretso sa mukha mo. Pero napakagandang gamitin no? Hindi ka mag-worry na madulas. Tapos safe ka na sa mga lubak-lubak dito sa gravel bike guys. Yun nga lang, medyo masakit sa loob ko ngayon kasi first time inulan sa atin itong ating bike. Ay nako. So wala namang problema, lilinisin ko mamaya pag uwi ko. So buhusan ko ng tubig tapos linisin ko din para at least mawala yung acid ring ba yun? Basta yun yung nakakapagpakalawang eh, yung sa tubig ulan. Tatanggalin ko lang din pupunasan.
saka natin itatago. Ganun tayo kaalaga sa ating mga gamit. Lalo at ito is siguro mga 6 years mahigit pa natin itong gagamitin dito sa Japan. Kaya kailangan natin ingatan. Hindi naman biro ang bumili ng gravel bike dito eh. Palagay mo na yung mga nakikita namin gravel bike is nasa 7 lapad, 5 lapad. O diba kalahati na ng sahod na pinaghirapan mo yan eh. Ito nakuha lang naman natin to ng mura kaya natin nabili. Pero kung mahal to, nakaw, titiis muna ako doon sa pula nating bike nung nakaraan, no? Kasi isang lapad lang natin nabili yun eh. Nakakaabot din naman kung saan saan. Malapit na tayo guys. Yun lang ang problema kapag maulan. Yung disc brake natin ay hindi ganun kakapit. Yun no, tumutunog-tunog pa siya. Try na tayo dito. Yun no, nagpa-vibrate. Ilang ang masama sa disc brake. Danas ko yun dati doon sa mountain bike natin si Aqua. Disc brake din yun. Ayun, pag inulan talagang umiingay yung disc niya pag pumipreno. Hindi to pa sinadjura. Tamang tama. Yan! Uy! Ano? Tara na! Giram na! Papackage ka na ata boy ah! Ang ina sana all. Ano oras laro niya? 1:30. Ang alis niyo? Ay, 1:30 ang alis. 1:30 alis. Balita. Ito, kuha lang ng jersey. Sana maulan pag bumalik mo. Mainit nga sa amin. Nabutan ako doon sa may tulay na malapit sa Aeon. Doon ako dumaan sa likod ay. Maulan eh. Yung problema nga ngayon eh. Yung problema. Bakit? Hindi ko hinihintay yung ulan kanina. Pero yung lalabas sa pet ko, malapit na. Wala. Sabi na ba? Sige, kaya ako naguguluhin. Magbabawas muna ako ng kasamaan. Sabi ko, putang ina, abot ba ako dun? Daming kumbini. Hindi, nakakahiya naman. Sino kasama Bagay, ko lang? bagay ako basang-basa papasok doon eh. Ikaw lang? Ako lang? Thank you lang. Trip mo yan. Hindi ako nasa- Tayo yung pinadaan mo na lang. Alin? Ako hindi, gusto ko nga ding lumabas at mag-bike-bike. Kaya naman ako hindi nagyaya kapag mga hindi Wala nasama. na yan. Meron na sa alak ang tao. Alin? Bakit? Bad yung medical. Huh? Oh, Pinagbawalan na. mag-inam. Kuha na. Parang... Madami na tayong pinagbawalan. Ba yan? Iba yan. Ako naman pwede. Kasi bawal. Bakit? Anong sabit mo? Atay nga. Wala kang may kuha na. Wala na, atay. Ay, putang ina eh. Magtigil-tigil kung gusto pang tumagal ang Yan na nga. buhay at buhay sa Japan. Ano, dalawa yan. Dalawa mapiktuhan dyan. Buhay at buhay sa Japan. Ayan. Habang papalapalakpak mo lang. Aper sa lasing ano. Wala. Yeah. Wag mo kasing, Agap. dapat kasi tuwing walang pasok la. Ay, ikaw naman ginagabi-gabi mo ata. Ay. Hindi ka pa chaser no? Nag-chaser talagang Chaser na. siguro sa Pilipinas na rin yung tama pa rin. Talagang noon ka pang sagana sa alak. Dito lang ang natarabihan. Tiya, tayo muna ako. Okay. So mga kawasak, ayun, pauwi na tayo sa bahay at kanina pa ako bumibiyahe. Ngayon lang ako nag-record ulit kasi nga ngayon lang ako nagtanggal ng kapote at maganda din yung panahon dito. Malapit na to kay na Brandon, no? So binigyan ulit tayo isda guys. Ito naman, natulo-tulo kasi naka-frozen yan. Ayun. Hindi naman siya malansa kasi maganda naman yung plastic na nakalagay. Kaso nga lang is kailangan itong labhan siguro kasi natuluan na ng isda. Yun naman ano lang yan, natutunaw lang na yelo ng isda pero hindi siya malansa oh. Pero lalabhan ko na din to. Tapos natutuluan to. So ang case ito is baka mga lawang. So pagdating sa bahay ay kailangan natin linisin tong ating bike. Tingnan nyo ah. Napakadunges. So bago natin itabi ay lilinisin muna natin. Grabe init. So nagtigil lang ako somewhere dito para magtanggal ng kapote. At yun.
good to go na ulit. Doon lang talaga ako inulan kanina nung papunta, pero nung pabalik, although pag-alis ko kay Najura is medyo umuulan, nagkapote ako, tapos ngayon ako nagtanggal kasi totally wala nang ulan dito. May isa pa pala akong aayusin sa bike natin guys. Lalagyan natin ng, hindi naman siya tapalodo kasi itong ilalim ng bag natin ay walang cover, kaya ang gagawin ko ay maghahanap ako ng kahit fiber or somewhere na plastic na matigas na babagay dito, tapos lang natin, ikakapit doon sa ilalim ng ating bed carrier. Para mas maintindihan nyo is ito ito sinapinan ko lang ng plastic ngayon kasi sobrang basa na nung ilalim, baka sumuot sa loob. So ang gagawin ko, hahanap ako ng plastic na matigas or kahit fiber. Wag lang kahoy siguro kasi nabubulok yun, para isapin doon, para at least kahit umuulan hindi mababasa yung bag natin. Although meron naman tayong kapote nitong bag, pero yung ilalim ay mababasa. So nabutas siya gawa siguro nitong isda yung matigas kanina. So ilalim ba walang butas? Wala naman, okay lang yan. So malapit na tayo, siguro mga 10 kilometers siguro or mga 8 kilometers guys. So malayo-layo pa din sa nakabike, pero mas okay kasi mas malapit na to kaysa kung nasaan tayo kanina, no? So salamat nga pala ulit kina Jura, kina Rodel, kina Yong, kina Chloe dyan, kina Biog, sino ba ba, kina Paren Joey na nagbigay sa akin ng isda. May pangulam na naman ako ng ilang araw. So ilang kainan ko din yun. So hindi naman ako madamot sa isda. At binibigyan ko naman yung kasama ko sa bahay, si Chunchay. So pag may isdang bigay, hati kami. Pag nagluto ako ng isda, is kadabi na siya. Sabihin ko sa kanya, huwag ka na magluto, magluluto ako isda. Kaya siya sabihan ko siya, magprito ka ng isda dyan, kasi may isda akong dala. So masarap to siguro sinigang. Isisigang ko to, no? Kasi may sinigang mix pa ako sa bahay. Tapos yun, may isda na tayo. Hindi na magagalaw yung karne. Siguro sa mga susunod pa. Tama-tama ngayon kasi pag gabi ay malamig, is masarap talaga ngayon ang mga sinabawan. Katulad nung nakaraan, isang linggo kong ulam yung tinolang manok. Lapit na ako sa bahay guys, paulan na naman, medyo pumapatak-patak na naman, no? Pero nandito na tayo. So 1 hour na pagbabay and we are here. Napakadumi ng bike natin, no? So lilinisin ko yan ngayon. Iakit ko lang tong gamit, saka may isda pa tayong tumutulo. Akit ko lang yan, tapos maglinis tayo. Nakuha ko na nga pala yung jersey natin, so susukat na lang natin mamaya. Yan. So guys, ito nga pala yung isda na bigay nila sa akin. So linis na daw to. So maraming salamat sa inyo. Alam na talaga ako. Tapos ito is, so ever since hindi daw to nahugasan ni Yuan na labhan, so hindi ko din naman to nalabhan noon. So labhan na lang natin ngayon. Itong bag na to, ano. So dala ko pa nga yung jumping rope ko. Hirap pala niyan, grabe. Wala ko ganun lang kadali, di ba? Diyan ka muna. Pagod, pero masarap sa pakaramdam na nakapagpapawis tayo. So ito, pag-aaralan natin tong jumping rope na to, kung paano ba to gamitin. Kasi maganda din pang exercise para ka din tumatakbo, pero mas mabilis. Tapos di ka pa umaalis sa pwesto mo, no? So di pa ngayon, di ko pa alam kung kailan ko pag-aaralan yan. So guys, ito na yung ating jersey. Kawasaki number 5. Kawasaki. Ito ay sumimasen. Wakarimasen 5. Ito ay sumimasen. Excuse me. Wakarimasen. I don't understand. Excuse me. Hindi ko maintindihan. Yung una naming jersey is Hai Wakata. Ibig sabihin yun ay oo, naintindihan ko. Ito naman, excuse me, hindi ko naintindihan. Japan na logo. Tapos Japan, ito ay Hamamatsu ata. Ang pagkakabasa ko dito sa kanji. So pati shirt, Wakarimasen. Sumimasen. Number 5. Sa likod, wala, ito lang. Maisuot na bago mahingi ng pamangkin. Bago ma-arbor ng pamangkin. Pamangkin ko kasi mahilig dito Yan, no? Itong ina. So, di naman talaga ako maalam. Nagpagawa lang din ako, Yan siya na, ha? Dami ko sampay, Sarap kasi nagsasampay kasi maulan ngayon.
Ito ay large, ibig sabihin, ang katawan ko ay large na. So, yung mga damit kong binibili is large na ngayon. Simula ngayon. So, yun lang guys. By the way, siguro, next week ulit. So, nilaban ko nga pala yung bike bag natin. Yung sa may carrier natin sa likodan. Kasi di ba nilagyan natin ng isda. So, yan, nilaban ko na. Para, kasi ngayon lang ito nilaban eh. Yan, siguro bukas tayo na yan. Sama kasi yung panahon, malamig pati.